Kung kayo po ay isang lalaking higit sa 70 anyos, nais ko po kayong mag-isip sandali. Nitong mga huling araw ba, pakiramdam ninyo ay hindi na kayo tulad ng dati, lalo na sa loob ng kwarto. Marahil, napansin ninyo na ang maaasahang paninigas sa umaga noong inyong kabataan ay tila isang malayong alaala na lamang. Baka ang inyong enerhiya ay parang laging nasa mababang gear at ang kumpiyansang dati ninyong ipinagwawalang bahala ay tila naglaho na. Kung pamilyar sa inyo ang alinman sa mga ito, gusto kong makinig kayong mabuti dahil ang ugat ng problema ay maaaring hindi ang inyong edad. Maaaring ito ay nasa inyong plato tuwing almusal. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda at ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Matapos makatrabaho ang libu-libong kalalakihang tulad ninyo, may natuklasan akong ikinagugulat ng marami sa kanila ang ilan sa mga pinakakaraniwang gulay na kinakain ninyo sa almusal. Oo, ang mga mismong sinasabing masustansya ay maaaring palihim na sumasabotahe sa inyong paninigas. Ang mga pagkaing ito ay maaaring makagulo sa inyong mga hormone, magpababa ng inyong testosterone, magdulot ng pamamaga sa inyong mga ugat, at harangan ang mahalagang daloy ng dugo na kailangan ninyo para sa malakas at maaasahang pagganap. Alam kong ito'y tila salungat sa nakasanayan. Sa loob ng maraming dekada, narinig nating lahat ang simpleng tuntunin, kumain ng gulay. Ngunit pagdating sa kalusugang sekswal ng isang lalaki, pagkatapos ng edad 60, mas komplikado ang sinasabi ng siyensya. Mayroong 7 partikular na gulay na kailangan ninyong pag-ingatan sa unang bahagi ng umaga. Sa artikulong ito, isa-isa nating tatalakayin ang 7. Ipaliwanag ko kung bakit sila maaaring maging problema at higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat kainin sa halip upang natural na maibalik ang daloy ng inyong dugo, muling buuin ang inyong enerhiya at bawiin ang inyong kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino. Kaya simulan natin ang paglalakbay na ito tungo sa isang mas malakas at mas masiglang ikaw. 1. Mga gulay na base sa soya ang magnanakaw ng testosterone. Malapit ito sa aking puso dahil napakarami ko nang nakitang mga Ginoo na may mabuting intensyon na nahulog sa bitag na ito. Ang mga produktong gawa sa soya tulad ng edamame soy sprouts, tug, at maging ang mga plant-based na breakfast patty ay ipinakikilala bilang malusog na alternatibo. At para sa ilang tao, marahil nga. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60, maaari itong maging mapanira. Mayroon akong pasyente si Mang Gerardo, isang 78 anyos na retiradong guro na lumapit sa aking klinika na may tahimik na pagkadismaya. Ang kanyang mga salita ay nananatili pa rin sa aking alaala. Dok, mahal ko pa rin po ang asawa ko, pero ang katawan ko po ay ayaw ng sumunod. Nang tingnan namin ang kanyang diet, ang kanyang almusal ay puno ng soy milk sa kanyang kape, tofu scramble sa tinapay, at isang dakok ng edamame sa gilid. Sa unang tingin, mukha itong huwaran ng kalusugan. Ngunit sa loob ng kanyang katawan,
ang mga phytoestrogen sa soya ay ginagaya ang epekto ng estrogen, pinipigilan ang kanyang natural na antas ng testosterone at tahimik na sinasakal ang mismong sigla na nagparamdam sa kanya na siya'y buhay. Gumawa kami ng ilang simpleng pagbabago. Tinanggal namin ang soya at nagdagdag ng mga taba at gulay na palakaibigan sa testosterone. Sa loob ng ilang linggo, sinabi niya sa akin, para pong may bahagi ng pagkatao ko na bumalik. Ang sandaling iyon, ang pagbabalik ng kumpiyansa sa kanyang boses, ay ang eksaktong dahilan kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Maaaring hindi makasama ang soya sa lahat, ngunit kung ikaw ay isang lalaking higit sa 100 at araw-araw itong kinakain, lalo na sa umaga, malaki ang posibilidad na sinisira nito ang iyong mga hormon at pinupurol ang iyong sigla. Ngunit hindi lang soya ang tahimik na banta sa iyong almusal. May isa pang karaniwang gulay na tila hindi nakakapinsala, halos elegante pa nga, ngunit sa loob ng iyong katawan, maaari itong magdulot ng pamamaga na tahimik na humaharang sa daloy ng dugo. At iyon ay nangangahulugan ng problema kung saan ito pinakamahalaga. 2. Talong ang tagasindi ng pamamaga. Aaminin ko sa inyo, nagulat din ako rito noong una kong makita ang datos. Talong. Mukha itong napaka-inosente, hindi ba? Ito'y magaan, makulay, at lumalabas sa maraming mga recipe na pangkalusugan. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki, lalo na pagkatapos ng isinto, ang talong ay kabilang sa isang pamilya ng mga gulay na tinatawag na nightshades. Para sa ilang kalalakihan, lalo na sa mga may sensitivity na kaugnay ng edad o kahit na banayad na arthritis, ang mga gulay na ito ay maaaring mag-trigger ng mabagal at tuloy-tuloy na alon ng pamamaga sa buong katawan. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Mang Cardo, 72 taong gulang, matalas ang isip at puno ng buhay, ngunit lalong nadidismaya sa kanyang humihinang performance. Wala siyang iniinom na anumang pangunahing gamot at halos maayos naman ang kanyang mga lab result, ngunit mayroon lang talagang kakaiba. Nang suriin namin ang kanyang mga gawi, natuklasan naming ang kanyang asawa ay nagsimulang magluto ng mas maraming almusal na estilong Mediterranean. Mukhang malusog, di ba? Maraming olive oil inihaw, na talong, kamatis, at kahit kaunting kesong kambing. Ngunit si Mang Cardo ay kumakain ng talong 4 na beses sa isang linggo. Wala siyang ideya na maaaring nag-aambag ito sa pamamaga ng kanyang mga ugat. Kita nyo, ang talamak na pamamaga ay nagpapakipot ng inyong mga ugat, kahit ang maliliit na responsable para sa malusog na daloy ng dugo doon sa ibaba. Ibig sabihin, mas kaunting oxygen, mas kaunting tigas, at mas matagal na recovery time. Tinanggal namin ang talong at nagpasok kami ng mga anti-inflammatory na gulay at mga pagkaing mayaman sa nitric oxide. Sinabi sa akin ni Mang Cardo, kalaunan, na may kasamang kindat, na mas naging masarap na ulit ang almusal. Kamangha-mangha kung ano ang magagawa ng isang maliit na pagbabago. Ngunit huwag munang masyadong maging komportable dahil ang susunod na gulay ay isa na ipinakikilala bilang malusog sa puso at lumalaban pa sa kanser. Ngunit ang paraan ng pagkonsumo nito
ng karamihan ay maaaring mas makasama kaysa makabuti, at kung ito'y nasa lata, tiyak na gugustuhin ninyong marinig ito. 3. Delatang kamatis, lalo na sa mga delatang may BPA. Ang kamatis ay isa sa mga pagkaing tila hindi matitinag. Puno ito ng mga antioxidant pinupuri dahil mabuti sa puso, at ipinagdiriwang dahil sa potensyal nitong lumaban sa kanser. At lahat ng iyon ay maaaring totoo kung sariwa. Ngunit kapag galing sa lata, lalo na sa isang may linyang BPA, nag-iiba na ang kwento. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Mang Francisco 66 na sumusubok linisin ang kanyang diet. Talaga siyang nagsikap, binawasan ang red meat, nagsimulang kumain ng mas maraming plant-based na pagkain at pinalitan ang matatamis na cereal ng itlog na may dilatang tomato salsa tuwing umaga. Ipinagmamalaki niya ang pagbabago, ngunit kataka-taka, nagsimula siyang makaranas ng higit na pagkapagod, mas mahinang paninigas, at mas kaunting pananabik sa umaga kaysa dati. Siya ay bigo at nalilito. Nang tingnan namin ang kanyang hormone panel, bumababa ang kanyang testosterone. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung anong uri ng dilatang kamatis ang ginagamit niya. Siyempre, hindi ito BPA-free. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang BPA, bisphenol A, ay isang kemikal na matatagpuan sa panloob na takip ng maraming delata. Ito ay isang sintetikong estrogen at madali itong humahalo sa mga maasim na pagkain tulad ng kamatis. Para sa mga lalaking higit sa 16 ang BPA ay isang tahimik na manggugulo ng hormone. Maaari nitong pababain ang testosterone, dagdagan ang taba sa tiyan, at pakiputin ang mga daluyan ng dugo, ang mga mismong bagay na kailangan mong pangalagaan habang tumatanda. Testosterone, daloy ng dugo, sigla, ito ang mga mismong bagay na sinisira ng BPA. Nang lumipat si Mang Francisco sa sariwang kamatis o sa mga nabibili sa garapon, bumalik ang kanyang enerhiya sa loob ng 2 linggo. Ngayon, ang kamatis ay maasim. Ngunit ang susunod na gulay sa listahang ito ay ibang uri ng banta. Hindi ito tungkol sa mga hormone. Ito ay tungkol sa asin, at ang paraan ng paghahanda nito ay maaaring tahimik na pumipiga sa buhay ng iyong sirkulasyon. 4. Mga binurong gulay. Atsara, ang maalat na mamamatay tao ng sirkulasyon. Ang mga binurong gulay o atsara ay maaaring magpaalala sa inyo ng mga simpleng panahon. Marahil ang inyong lola ay nag-iimbak ng mga garapon nito sa pantry, o baka hanggang ngayon ay kinakain ninyo ito kasama ng inyong itlog sa umaga. Ang lasa nito ay matalas, maasim, at nakakapresko pa nga. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 10, ang maalat na lutong na iyon ay maaaring may kaakibat na nakatagong halaga. Naalala kong kausap si Mang Berto, isang 70 anyos na retiradong bumbero. Siya ay isang malakas, disiplinadong tao na may buong buhay ng mabubuting gawi sa likod niya. Ngunit nitong huli, sabi niya, hindi na gumagana ang mga bagay-bagay tulad ng dati. Mahina ang kanyang mga salita. Pakiramdam ko po, hindi na konektado ang isip at katawan ko. Habang nag-uusap kami, tinanong ko ang tungkol sa kanyang almusal. Binanggit niya na palagi siyang nagdaragdag ng ilang binurong beets o pipino sa kanyang plato sa umaga, sa pag-aakalang ito ay mabuti para sa tiyan
at mababa sa calorie. Ang hindi niya namamalayan ay ang mga binurong gulay na iyon ay puno ng sodium at mga acidic na preservative. Parehong nagpapakipot ng mga daluyan ng dugo at maaaring magpataas ng presyon ng dugo. Kapag nangyari iyon, ang mga ugat na patungo sa ari, ang pinakamaliit at pinakasensitibong ugat sa katawan, ang unang nagdurusa. Ibig sabihin, mas kaunting daloy ng dugo, mas kaunting sensitivity, at mas mahinang paninigas. Nang alisin ito ni Mang Berto at pinalitan ng mga gulay na mayaman sa potassium at nakakatulong sa daloy ng dugo, para bang may pumindot ng switch. Bumabalik na, sabi niya sa akin. Dahan-dahan, pero bumabalik na. Ang totoo, ang mga binurong pagkain ay maaaring okay lang ng katamtaman, ngunit ang pagsisimula ng araw sa mga ito ay isang pagkakamali na binabayaran ng maraming lalaki sa katahimikan. Ngunit hindi lang asin ang tahimik na sabotor. Ang susunod na gulay ay isa na inaakala ng marami na ganap na hindi nakakapinsala, ngunit kapag kinain ng hilaw at maaga sa araw, maaari nitong sirain ang iyong tiyan at nakawan ka ng mahahalagang sustansya na kinakailangan ng iyong testosterone. 5. Sibuyas. Kapag kinain ng hilaw at walang laman ang tiyan ngayon, baka magulat kayo dito. Matagal nang pinupuri ang sibuyas para sa mga benepisyo nito sa kalusugan ng puso, mga antioxidant, at kahit na sa mga katangian nitong nagpapabuti ng sirkulasyon. At lahat ng iyon ay totoo, ngunit sa tamang konteksto lamang. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Mang Domingo 74 na nakabasa ng isang artikulo online kung paano makakapagpataas ng testosterone ang hilaw na sibuyas. Naisip niya bakit hindi subukan. Kaya tuwing umaga bago ang anupaman, kumakain siya ng ilang hiwa ng hilaw na pulang sibuyas na may tubig at tinapay. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang makaranas ng hindi magandang pakiramdam, kabag paglaki ng tiyan at isang kakaibang pakiramdam ng kabigatan sa kanyang tiyan. Ngunit ang pinakamasama, bumagsak ang kanyang enerhiya at nagsimulang humina ang kanyang paninigas. Lumapit siya sa akin na nalilito, halos nahihiya. Iniisip na marahil ay katandaan na talaga ang umaabot sa kanya. Ngunit matapos suriin ang kanyang routine, naging malinaw ang hilaw na sibuyas, lalo na sa walang laman na tiyan, ay nag-iirita sa kanyang gastrointestinal tract. Ito ay humantong sa mahinang pagsipsip ng sustansya partikular ng zinc at B vitamins na talagang mahalaga para sa produksyon ng testosterone at malakas na sexual function. Sinusubukan ng kanyang katawan na gawin ang tama, ngunit kinakalaban nito ang sarili. Nang ilipat namin ang kanyang pagkain ng sibuyas sa tanghalian o hapunan at sinigurado naming kumakain siya ng mga pagkaing mayaman sa zinc na ngayon ng mas maaga sa araw, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Tumawa siya at sinabing, lumalabas na, ang timing pala ay lahat. Ngunit hindi lang hilaw na sibuyas ang karaniwang gulay na maaaring palihim na sumabotahe sa iyong mga hormone. May isa pang susunod, madalas na tinatawag na superfood, ngunit kapag sobra ang pagkaluto o na microwave, maaari itong kumalaban sa iyong katawan na nakakasagabal sa isang mineral na hindi kayang mawala ng sinumang lalaki. 6.
Spinach. Kapag sobrang luto o na microwave, ang spinach ay may makinang na reputasyon. Ito ang poster child ng kalusugan. Paborito ni Popeye, puno ng iron fiber at mga sustansyang sinabihan tayong kainin mula pa noong bata tayo. At oo, maaari itong maging kahanga-hanga para sa iyong katawan kapag inihanda sa tamang paraan. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaking higit sa asinta kapag sobra. Ang pagkaluto ng spinach o mas masahol pa na microwave hanggang sa ito'y maging isang basang bunton, mas marami kang pinsalang nagagawa kaysa sa buti. Mayroon akong matagal ng pasyente, si Mang Esteban, isang 89 anyos na veterano na ipinagmamalaki ang kanyang malinis na pagkain. Tuwing umaga, nag-i-scramble siya ng ilang itlog na may maraming steamed na spinach, i-microwave lahat, at pakiramdam niya ay may ginagawa siyang mabuti para sa kanyang puso. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, nagsimula siyang makapansin ng mas mababang gana, mas mahinang paninigas, at isang kakaibang paninigas sa kanyang ibabang likod at mga kasukasuan. Nang tingnan ko ang kanyang diet at mga lab result, naging malinaw ang problema. Bumaba ng malaki ang kanyang antas ng zinc. Ang sobrang lutong spinach ay naglalabas ng mga compound na tinatawag na oxalates na maaaring kumapit sa mga mineral tulad ng calcium at zinc sa iyong tiyan na pumipigil sa iyong katawan na maabsorb ang mga ito. At para sa isang lalaki, hindi opsyonal ang zinc. Ito ay mahalaga para sa paggawa ng testosterone, pagpapanatili ng malusog na sperm, at pagbibigay ng lakas sa mga ugat na kailangan para sa matigas na paninigas. Nang lumipat si Mang Esteban sa bahagyang ginisa na spinach, sapat lang para lumambot nang hindi sinisira ang istruktura nito, at sinimulang isabay ito sa olive oil at buto ng kalabasa. Mabilis na nagbago ang mga bagay. Bumuti ang kanyang enerhiya at sinabi niya sa akin na pakiramdam niya'y nasa panig na niyang muli ang kanyang katawan. Ngunit ang susunod na gulay ay medyo nakakalito. Kilala ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapababa ng presyon ng dugo. Dalawang bagay na iisipin mong makakatulong sa iyong paninigas at maaaring ngunit hindi kapag kinain sa maling paraan. Karamihan sa mga lalaki ay baligtad ang pagkaunawa dito. 7. Bawang hilaw sa walang laman na tiyan. Ang bawang ay isa sa pinakamakapangyarihang regalo ng kalikasan. Ginamit ito sa loob ng maraming siglo upang pababain ang presyon ng dugo, suportahan ang kalusugan ng puso, at kahit na pagbutihin ang sirkulasyon. Sa papel, tila ito'y isang pangarap para sa mga lalaking higit sa 100 na umaasang maibalik ang sigla at performance. At sa maraming kaso, totoo iyon. Ngunit heto ang twist, hindi lahat ng bawang ay nakakatulong, lalo na kapag hilaw at kinain sa walang laman na tiyan. Naaalala ko pa si Mang Juan, isang 73 anyos na dating inhinyero na pumunta sa akin pagkatapos ng ilang buwang hindi magandang pakiramdam sa tiyan at lumalabnaw na intimasya. Ginagawa niya ang lahat ng akala niya'y tama, naglalakad araw-araw, umiinom ng maraming tubig, at tuwing umaga, lumulunok ng isang butil ng hilaw na bawang dahil nabasa niya online na bubuksan nito ang kanyang mga daluyan ng dugo. Ngunit ang aktwal na ginawa nito ay inirita ang kanyang stomach lining, pinataas ang kanyang acid reflux,
at humantong sa kabag at mahinang pagsipsip ng sustansya. Bumagsak ang kanyang antas ng zinc, bumaba ang kanyang produksyon ng nitric oxide, at sumunod na humina ang kanyang paninigas. Ang bawang ay may napakalaking benepisyo, oo, ngunit ang anyo at timing ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan. Nang palitan namin ang hilaw na bawang ng aged garlic extract na iniinom pagkatapos ng almusal, sa halip na bago ang pagkakaiba ay dramatiko. Tumawag sa akin si Mang Juan makalipas ang 2 linggo at sinabing, "Dok, pakiramdam ko, bumata ako ng 10 taon at napansin din ng misis ko." Iyan ang uri ng resulta na mananatili sa iyo. Kaya ano ang dapat ninyong kainin sa halip? Pagkatapos marinig ang tungkol sa 7 gulay na maaaring palihim na kumakalaban sa inyong katawan, natural na magtaka, ano ang maaari kong kainin na talagang sumusuporta sa aking enerhiya, sirkulasyon at pagkalalaki? Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangan ng komplikadong plano o mamahaling supplement. Kailangan nyo lang pakainin ang inyong katawan ng kung ano talaga ang hinihingi nito. Nakatrabaho ko na ang hindi mabilang na mga lalaking higit sa 60 na nawalan ng pag-asa hanggang sa gumawa sila ng ilang mahahalagang pagbabago sa almusal. Mga lalaking tulad ni Mang Roberto, 71, na nagsabi sa akin, "Gusto ko lang gumising na parang ako ulit." Para sa kanya nagsimula ito sa isang simpleng plato, 2 soft-boiled na itlog, ilang hiwa ng abokado, bahagyang steamed na broccoli, at isang dakok ng buto ng kalabasa. Iyon lang. Walang magarbong bagay, puro totoong pagkain na mayaman sa healthy fats, zinc, B vitamins, at natural na nitric oxide boosters. Sa loob ng 2 linggo, gumigising na siyang muli na may enerhiya, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Sabi niya, "Hindi ko namalayan kung gaano ko na-miss ang pakiramdam na konektado sa aking katawan at sa aking asawa." Ang mga pagkaing ito ay hindi lang sumusuporta sa daloy ng dugo. Pinapalusog nito ang mga mismong sistema na nagpapanatili sa iyong pakiramdam bilang isang lalaki, ang iyong puso, iyong mga hormone, at iyong kumpiyansa. Kung gusto ninyong magdagdag ng higit pang lakas sa inyong umaga, subukan ang isang maliit na baso ng beet juice o pomegranate tea. Parehong nakakatulong buksan ang inyong mga daluyan ng dugo at paganahin ang sirkulasyon kung saan ito kailangan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, ang inyong mga pagpili, ang inyong pananaw, at ang mga tahimik na gawi na humuhubog sa inyong kinabukasan. Isang huling salita, ang iyong aral sa buhay. Sa puntong ito, nalaman ninyo ang katotohanan na karamihan sa mga lalaking higit sa 100 ay hindi kailanman sinabihan ang mismong mga gulay na pinaniniwalaan ninyong nakakatulong sa inyo ay maaaring aktwal na pumipigil sa inyo. Natuklasan natin kung paano maaaring nakawin ng soya ang inyong testosterone, kung paanong ang inosenteng tingnan na talong at dilatang kamatis ay maaaring magdulot ng pamamaga at hormonal disruption, kung paanong ang mga binurong gulay at hilaw na sibuyas ay maaaring tahimik na sumabotahe sa daloy ng dugo
at kung paanong kahit ang mga superfood tulad ng spinach at bawang ay maaaring mas makasama kaysa makabuti kung mali ang pagkain. At kasing halaga nito, pinag-usapan natin kung ano ang dapat kainin sa halip simple masustansyang pagkain na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Ngunit higit sa lahat ng siyensya at estratehiya sana ay baunin ninyo ang mahalagang aral na ito sa buhay. Hindi pa tapos ang inyong panahon. Hindi kayo sira. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 70s at 80s na binawi ang kontrol sa kanilang kalusugan, kanilang kumpiyansa, at maging sa kanilang buhay sexual sa pamamagitan lamang ng paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan nyo lang maging intensyonal. Ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa inyo. Palagi naman. Minsan kailangan lang makinig ng mas malapitan. Kung kayo ay nakakaramdam ng pagkastak o kawalan ng katiyakan, nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa at hindi pa huli ang lahat. Ang susunod ninyong kabanata ay hindi kailangang tungkol sa paghina. Maaari itong maging tungkol sa pagpapanibago enerhiya at muling pagkonekta. Kaya bukas ng umaga, paggising ninyo at paghahanda ng unang pagkain, tandaan na ang bawat kagat ay isang mensahe sa inyong katawan. Gawin ninyo itong isang mensahe na nagsasabing, hindi ako sumusuko, nagsisimula pa lang ako. Kung ang artikulong ito ay nakaantig sa inyo, kung nagbigay ito sa inyo ng kalinawan, pag-asa, o kahit isang bagong pananaw, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Tunay kong gustong marinig ang inyong mga saloobin o ang inyong sariling kwento para sa mas tapat na payong pangkalusugan. Upang tulungan kayong umunlad, siguraduhing mag-follow o mag-subscribe. Manatiling malakas at manatiling konektado.